Kinben Book 5, Chapter 6. 2 minuto na ang lumipas sa unang quarter at ang score ay 2-4. 2 lamang ng Batangas at kasalukuyan niyang nasa free throw line si Maki Romero matapos ang highlight play na kanyang ginawa laban sa sentro at team captain ng Wildcats na si Duran. Habang pinapatalbog nga ni Maki ang bola ay marahan pa siyang huminga ng malalim at pagkatapos noon ay pinakawala na niya ang kanyang bonus shot. 3-4 ang naging score matapos iyon at pagkasambot ni Barakel sa bola ay bigla na lang lumitaw sa tabi niya si Mendez. Isang mabilisang steal ang ginawa nito at kasabay ng pag-dribble ni Ricky sa bola ay ang mabilis na paghabol sa kanya ni Barakel. Nagkamali ako. Nawala sa isip ko ang sinabi ni coach. Sambit nga ni Barakel sa sarili at nang lapitan niya si Mendez ay bigla na lang nitong ibinato ang bola sa sahig ng court. Lumampas sa tabi niya ang bola at kasunod naman nito ay ang paglitaw ni Romero na walang ano-ano'y tumalon papunta sa basket. Naroon nga muli ang sentro na si Duran at sa oras daw na sumabay ito sa kanya ay bibigyan na naman niya ito ng pasabit. Binitawan niya kagad ni Maki ang bola kaso mula sa likuran ay lumitaw si Duremdes na makikitang buong lakas na hinampas ang kanyang ginawang tira. Napakuyom nga ang mga players ng Batangas dahil sa block na iyon. Si Maki naman paglapag ay napakuyom din dahil na-timingan pa rin daw ni Lionel ang kanyang quick release. Paglapag nga nilang dalawa ay kumaripas kaagad ng takbo si Lionel na mabilis na hinabol ni Romero. Ang bola naman ay nakuha ni Heruela at ngayon nga ay agad na hinarangan ito ni Ibanez kaso isang bounce pass ang ginawa nito at sinambot nga ito nang dumating na si Zamora. Mabilis naman itong hinabol ni Lee at wala namang kahirap-hirap niyang nagawa ayon. Kaso nang madikitan niya ito ay bigla na lang ding kumawala ang bola mula sa kamay nito. Isang quick pass ang ginawa ni Zamora na hindi man lang tiningnan ang papasahan. Sa direksyong iyon ay siya namang paglitaw ni Duremdes na mabilis pa rin nilampasan ni Romero. Kaso isang mabilis na dribbling sa pagitan ng binti ni Lionel ang ginawa nito. Lumangit-ngit naman ang ilalim ng sapatos ni Maki sa makintab na sahig ng court nang bumalik siya para pigilan si Bull. Ngumiti pa nga si Lionel at nang papakawalan na niya ang bola ay napaseryoso siya nang nasa tabi na rin pala niya si Mendez. Dito na nga napaseryoso si Coach Garvin dahil isang double team defense ang ibinigay ni na Romero at Mendez kay Duremdes. Napaseryoso naman lalo si Coach Isaiah nang gawin iyon ng dalawa. Aba, sambit ni Lionel at mabilis niyang inilayo ang bola sa dalawang kalabang malapit sa kanya. Agad nga niyang hinanap si Barakel dahil natitiyak niyang libre ito dahil iniwanan ito ni Mendez. Pagkakita nga niya rito ay doon na nga siya mabilis na nag-dribble at sa paghabol ng dalawa niyang bantay ay doon na nga niya ipinasa ang bola. Ngayon na, sambit naman ni Ricky sa sarili at doon na nga kumilos ang batak niyang mga binti at paa. Nang kumawala ang bola mula sa mga kamay ni Lionel ay doon din siya nag-react. Napaseryoso ang mga taga Batangas nang i-intercept ni Mendez ang pasa ni Duremdes. Kasabay ng pag-agaw nito sa bola ay ang pagkaripas naman ng takbo ni Carlo Ibanez at ni Maki Romero. Kita mo itong anak mo. Bakit hindi niya gamitin ang height advantage niya laban sa dalawa? 6'6 siya, sambit nga ni Domingo kay PJ. Sa tingin ko alam din niya ni Lionel. Kaso alam din niya na hindi niya pwedeng basta isipin na may advantage siya sa dalawang iyon kahit mas matangkad siya. Sambit naman ni PJ habang pinagmamasdan ang laro sa loob ng court. Mabilis nga si Ricky na tumakbo at sa paglampas niya sa gitna ay dito na nga siya dahan-dahang bumagal. Lumampas na nga sa kanya sina Romero at Duremdes. Makikita naman ang nakataas na kamay ni Ibanez na agad na hinarangan ni Heruela. Si Barakel naman ay mabilis na dumating sa tabi ni Mendez at dito na nga tumalon ang player ng Kalapan na may hawak sa bola. Sinabayan siya ni Barakel kaso hindi isang tres ang pinakawalan ni Mendez kundi isang extra pass habang nasa ere. Sinambot nga ng kanyang kuya Marky ang bola at mabilis itong nagbitaw ng tres na kinaseryoso ng mga nasa bench ng Batangas. Hinalit nga ng bola ang basket nang pumasok ito. Sa paglapag naman ni Ricky ay agad niyang nilapitan ng kanyang kuya at isang fist bump
pa ang ginawa nilang dalawa. 4 sa players ko sa loob ang shooters at mukhang alam na ni Ricky ang maganda niyang gawin. Wika naman ni Coach Isaiah na nakaramdam ng maliit na saya sa ginawa ni Mendez. Ibig sabihin, itong big man nilang si Markelly ay may outside shooting. Mukhang kailangan ko munang palabasin sa loob si Robert. Seryosong winika naman ni Coach Garvin na mabilis na tinawag ang referee. Humingi nga siya ng timeout na ikinaseryoso agad ni Coach Cervantes. Tumawag ng 20-second timeout ang Batangas Wildcats matapos ang press ni Lee. 6-4 nga ang score matapos iyon at lamang ng 2 puntos ang Kalapan makalipas ang unang 3 minuto ng laro. Ito ang gusto ko kay Coach Garvin, marunong makiramdam. Nag-a-adjust siya kaagad kapag humuhugot ng momentum ang kalaban. Sambit nga ni PJ at pagkatapos ay napatingin naman siya sa bench ng Kalapan. Maganda ang ginawa mo, Ricky, pero mukhang may plano na kaagad ang kalaban natin. Kaya sila napatawag ng timeout. Sa ngayon, bantayan lang muna ninyo ng mabuti si Duremdes. Mag-ingat din kayo sa mga katapat ninyo dahil hindi pa natin alam kung kailan sila kikilos. May kutob akong parang may binibuild up silang plano. Sambit nga ni Coach Isaiah at nang marinig ito ni Ricky ay agad siyang napasulyap sa kabilang team. Iba nga rin ang pakiramdam niya ngayon. Parang ang bigat daw ng atmosfera sa loob ng court at ibang-ibang araw talaga ito kung ikukumpara niya sa mga naging laban niya sa OMPL. Ang baba pa ng score namin. Isa pa, si Lionel pa lang din ang pumupunto sa kanila. Wika pa nga ni Ricky sa sarili at nang sumilbato ang referee ay doon na nga sila tumayo muli. Makikita nga rin sa Wildcats ang pag-upo ni Zamora at pagpasok ng isang kalbong manlalaro na may numero na 0 sa likod ng jersey. Ipinasok na nga ni Coach Marvin si Marlo Madrigal, ang 6'9" backup power forward niya. Marlo, sili lang ang pagtuunan mo ng depensa. Copy po, Coach. Umakbay pa nga ito sa kanilang team captain na si Duran at ngumiti. Kumusta ang sentro nila? Tanong nga nito kay Carlos na napatingin naman kay Marlon Magbuo na naghahanda na sa side nila para sa pagdepensa. Ayaw kong maliitin pero parang kinakabahan siya sa akin. Sagot ni Duran na pasimpleng tinawag ang kanyang mga kakampi. Sumignal siya gamit ang kamay sa mga ito at agad na nagtanguhan sa kanya ang mga iyon na nakuha kaagad ang gusto niyang sabihin. Kailangan ko nang malaman kung magaling ba ang isang ito. Sabi pa nga ni Duran sa sarili. Pagkatapos noon ay ipinasa na nga niya kay Barakel ang bola at agad siyang lumakad at nagbigay ng help screen dito sa pagdating nila sa kanilang side. Isang mabilis na switching ang naganap at si Duran ay agad na pinostehan ng maliit na si Mendez. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Barakel patungo rito at sa pagsambot ng kanilang team captain ay mabilis niyang pinaatras ang munti niyang defender. Napangiwi na nga lang si Ricky dahil sa agresibong pagbalya ni Duran sa kanya. Hindi ko kaya ang isang ito. Sabi nga ni Ricky sa sarili, ibang iba raw itong mamoste at mawawalan daw siya ng balanse kung lalabanan niya. Mabilis ngang lumayo si Ricky at ngayon ay gagamitin niya raw ang kanyang bilis para agawin agad ang bola. Kaso sa pagharap niya rito ay nakita niyang nakataas ang mga kamay nito. Hawak nga ni Duran ang bola at dahil matangkad siya ay kailangang talunin ni Mendez ito para maabot. Isang disrespect move iyon para sa iba pero kailangan mo Ricky na tanggapin na iyan ang gagawin sa iyo ng mga kalaban mo sa Mimaropa League at maging sa Maharlika League. Hindi sila magdadalawang isip na iparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamaliit na player sa court. Wala silang pakialam kung ano ang mararamdaman mo dahil ang priority lang nila ay ang manalo. Seryosong winika nga ni Coach Isaiah nang makita iyon. Isang simpleng pagpapakawala nga ng bola ang ginawa ni Duran at pumasok iyon sa basket nang walang kahirap-hirap. Pasimple pa nga siyang napasulyap kay Mendez at dahil nasa game sila ay wala siyang magagawa kundi gawin ang larong alam niyang mas may advantage siya. Depensa na kaagad, bulalas pa ni Duran at mabilis namang nagtakbuhan ang mga players ng Wildcats. Maliban kay Barakel na ang trabaho sa laro ay ang dikitan lang ng dikitan si Mendez. Nang makita naman ito ni Lee at Magbuo ay napakuyom sila ng kamao. Nakita kasi nila ang marahang pagseryoso ni Ricky. Kailangan mong malaman Ricky na hindi nakagaya ng OMPL
ang magiging laban mo sa susunod. Walang pakialam sa iyo ang mga iyan dahil mga sanay na silang maglaro sa loob ng court sa kahit anong sitwasyon. Sabi naman ni Maki sa sarili na mabilis na hiningi kay Ricky ang bola. Ibigay mo muna sa akin ang bola. Tumango naman si Ricky at mabilis na ipinasa ang hawak niya sa kanyang kuya Maki. Pagdating nga niya sa kanilang side ay dito na nga siya hinarangan ni Lionel. Napatalikod tuloy si Romero at dito na nga gumalaw ang kanyang balikat ng pakaliwa at pakanan. Napaseryoso naman si Lionel dahil doon at nang umatras si Maki ay doon na nga siya umabante. Kaso bigla ring bumaba ang dribbling ni Maki at pasimple niyang tinuunan ng kanang bisig si Lionel na kinaseryoso nito. Mali ako, sabi ni Duremdes sa sarili at sa paglampas ni Romero ay doon na nga napahanda ang mga players ng Batangas. Mabilis at tumakbo si Maki at nang magkatinginan sila ni Ibanez ay doon na nga ito lumapit para bigyan ng screen ang nasa likurang si Duremdes. Napaseryoso pa nga si Coach Garvin sa gagawin ni Romero at nang si Heruela na ang nakabantay kay Maki ay dito na nga siya bumigla ng galaw ng mga paa. Tinalikuran ni Romero ito at pagkatapos ay inatrasan. Kasabay rin nga noon ay ang bigla niyang pagpihit pakaliwa na ikinaseryoso ng kanyang defender dahil may dumiing siko sa kanyang tagiliran. He got me, sambit ni Heruela at sa paglampas sa kanya ni Romero ay doon na nga ito bumigla ng talon sa ere. Hindi na nga nagawang makatalo ng bantay nito at naging dahilan ito upang si Duran ay sabayan ito sa ere. Napangiti naman si Romero at dito na nga napaseryoso si Duran dahil isang one-handed shot ang ginawa nito. Mas mataas ang bitaw noon kaya hindi ito napigilan ng sentro ng Wildcats. Ang dalawang matandang Duremdes nga ay napaseryoso na lang nang makita ang ginawang iyon ni Romero na tila gamay na gamay raw ang tirang iyon kung pagmamasdan. Tumama na nga ang bola sa gilid ng ring at bumalik rin ito pababa na tuluyan na nga pumasok sa loob ng basket. Paglapag nga ni Maki ay pasimple pa niyang inilingan si Duran para yabangin. Mayabang nga ang isang ito, sabi nga ni Duran sa sarili at ngayon nga ay sa kanila naman muli mapupunta ang bola. Same play na naman nga ang ginawa ni Barakel at muli ngang si Mendez ang humarap sa malaking sentro ng Wildcats. Dito na nga kumilos si Magbuo at kailangan daw niyang tulungan si Ricky. Pagkakita naman ni Duran sa gagawin ni Magbuo ay agad niyang ibinalik kay Barakel ang bola. Libreng-libre ito sa 3-point area at agad nga itong tumalon para magpakawala ng tres. Mabuti na nga lang at dumating si Ibanez para sirain ang momentum ng gagawin nito. Nagmintis nga ang tres ni Barakel at sa pagkakataong ito ay mabilis na humanda ang mga manlalaro sa harapan ng basket para sa rebound. Madaling na box out ni Duran si Magbuo. Sili naman ay inatrasan kaagad ni Madrigal para mapalayo ito sa painted area. Loko ang isang ito pinalayo ako sa basket. Sambit nili sa isip at doon na nga makikita ang pagtalo ni Duran para sa rebound. Sumabay pa rin nga dito si Magbuo at sa pagdakot sa bola ng sentro ng Batangas ay inakala na nitong maiidakdak na niya ito. Hindi mo pa rin makukuha ang bola. Sambit nga ni Magbuo at hinampas lang niya ang bola para muling umangat sa itaas. Sa muling paglapag nga ng dalawang sentro ay doon na nga napaseryoso si Duran nang ikutan kaagad siya ni Magbuo. Sabay silang tumalon, ngunit sa pagkakataong ito ay ang player na ng Kalapan ang nakakuha ng rebound. Umalingaw-ngaw pa nga ang malakas sa pagdakot niya sa bola at sa kanyang paglapag ay siya namang bigla ang paglitaw ni Duremdes para agawin ito. The one who controls the rebound, he controls the game. Bigla pang naalala ni Magbuo ang sinasabi sa kanya ng ama niya noon. Hindi rin daw porket nakuha niya ang rebound ay sigurado na. May mga kalaban daw kasing biglang lilitaw sa kanyang harapan para agawin ito. Ito nga ang nangyari at agad niyang niyakap ang bola na nagpaseryoso kay Duremdes. Makikita naman nga ang pagkagulat ni Coach Garvin nang makita ang ginawa ni Magbuo. Napakuyom nga siya dahil hindi niya inaasahan na magagawang mapigilan nito ang pagbalik sa kanila ng possession. Ang bola, bulalas naman kaagad ni Romero at nang makita ito ni Duremdes ay kaagad siyang tumakbo kaso hindi dito ipinasa ni Magbuo ang bola
Bagkus ay kay Ricky niya ito iniabot na malapit lang sa kanya. Hayaan mo lang na mautakan ka ng mas malalaki sa iyo. Pero huwag mo pa rin kakalimutan na 5 tayo rito sa loob ng court. Kaya kung may bagay na hindi ka kayang gawin, ay kami na ang bahala roon, Ricky. Bulalas pa nga ni Marlon na nagpangiti ka agad sa mga kasamahan niya sa loob ng court. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola, ay agad nga siyang tumakbo. Nakita nga rin niya ang paparating na si Barakel at dito nga ay dahan-dahang sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa pagdikit sa kanya ng defender niya, ay bigla agad siyang huminto. Humabol tuloy ito at sa paghabol nito ay doon na nga siya muling umabante. Ang linis ng dribbling ni Mendez at isang sidestep din ang kanyang ginawa na salungat sa paghabol ni Barakel. Ang bilis, hindi ko basta mahuli ang gagawin niya. Sambit na lang ni Barakel na walang kahirap-hirap na naiwanan ni Mendez. Maririnig na nga rin ang pag-cheer mula sa bench ng Kalapan at nang marinig ito ni Ricky ay dito na nga niya biglang ibinato ang bola papunta sa basket. Sina Duremdes at Romero nga ay napatingin na lang doon at nang makita nila ang basket ay doon na nga rin lumitaw sa ere si Ibanez. Kasunod noon ay ang pagdakdak nito sa basket na ikinabigla ng mga taga Batangas. Paglapag nga ni Ibanez ay agad nga siyang tumingin kay Mendez at binigyan ito ng simpleng ngiti. 10-6 ang naging score matapos iyon. Pero hindi naman basta nagpatalo ang Batangas sa momentum na binubuo ng kalaban. Gumawa agad ng paraan si Lionel at agad siyang nagpakawala ng press sa harapan ni Romero. Naibaba nga sa isa ang lamang ng Kalapan matapos iyon. Depensa na team, bulalas naman ni Duran at sa paghawak ni Mendez sa bola ay napaatras na lang ito nang si Lionel ay lumitaw sa kanyang harapan. Lusutan mo ako ngayon tol, bulalas nga ni Lionel na makikitang tuwang-tuwa sa nangyayaring laro nila ngayon. Si Barakel naman nga ang bumantay kay Romero na napaseryoso agad dahil sa ginawa ni Lionel. Sige, sambit nga ni Mendez at makalipas ang 8 segundo ay bumalik ang bola sa Batangas dahil hindi siya pinalusot ni Lionel. Napangiti na nga lang si Bull habang si Ricky naman ay napaseryoso dahil hindi man lang daw niya napakagat sa mga fake move niya ito. Maririnig nga rin ang sigaw ni Coach Isaiah sa kanila dahil maliraw ang kanilang ginawa at dapat daw ay binigyan nila ng screen si Mendez para sana makatakas sa bantay nito. Napailing na nga lang si Ricky dahil doon. Mali ang ginawa ko. Dapat pala ipinasa ko ang bola. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili. Nang bumalik nga ang bola sa Batangas ay ginawa na naman ngang muli ni Duran at Barakel ang switching. Napunta na naman si Mendez kay Duran at si Barakel naman ay siniguro ng hindi mapupunta si Magbuo roon. Pinostehan nga kaagad ni Duran si Mendez at dito nga ay mabilis na umiwas si Ricky. Nang mangyari iyon ay doon na nga umatake ang sentro ng Batangas sa basket. Ngunit nang patalbugin niya ang bola ay doon na bumawi si Mendez sa ginawa nito kanina. Isang steal ang ginawa ni Ricky at pagkatapos noon ay mabilis siyang umatras para harapin siya ni Duran. Sorry boss, sambit pa ni Mendez at napaseryoso naman si Duran sa ginawa nito. Mabilis nga niya itong dinepensahan ngunit nang lumapit siya rito ay biglang nakaiwas ito. Kumaliwa agad siya at agad namang kumanan si Ricky. Nang makita naman ito ni Duremdes ay agad siyang tumakbo kaso nakita niya rin ang pagtakas ni Romero kaya naudlot ang kanyang plano. Ngayon naman ay makikita ang tila pagsayaw ni Duran sa dribbling ni Mendez at bilang pangwakas ay dito na nga pinatalbog ng binata ang bola papunta sa kanyang likuran. Sa pagkaliwa niya at sa pagsunod ni Duran ay dito na siya bumigla ng pagkanan. Sinabayan niya ang bola at nang sumabay rin ang sentro ng Batangas ay doon na nga ito tuluyang natumba nang iwanan siya ni Mendez. Isang malakas na sigawan tuloy ang naganap mula sa bench ng Kalapan at si Duran ay napaseryoso dahil nabiktima siya ng ankle breaker crossover ni Mendez. Sabi na nga ba, sambit naman ni Duremdes at sa paglampas nga ni Ricky sa gitna ay dito na rin niya ibinato sa sahig ang bola. Isang bounce pass ang kanyang ginawa at muli na naman ngang lumitaw si Ibanez. Mukhang wala raw magawa rito ang katapat nitong si Heruela. Nakuha na naman nga ni Carlo ang bola at sa pagdating niya sa basket ay doon na nga siya tumalon para pumuntos. Iniisip mo bang makaka-score ka na naman? Bulalas naman ni Duremdes at makikita nga ang pagsabay nito
sa tabi ni Ibanez. Si Maki naman ay nabigla roon dahil hindi niya akalaing gagawin pa ito ni Lionel. Kaso, bakit pa nga ba raw siya magugulat? Idinakdak nga ni Ibanez ang bola sa basket at ang mga manlalaro sa magkabilang bench ay napatayo na lang dahil nabigo si Lionel na pigilan ang kalaban. Dinakdakan ito ni Ibanez na ikinaseryoso ni Navarone at Larry Dizon na nagsabi kaninang gusto nilang gawin ito sa Duremdes na ito. Paglapag ni Lionel ay napangiti na lang siya dahil sa nangyari. At sa paglapag sa harapan niya ni Ibanez ay doon na siya lalong napangiti nang tingnan siya nito. Naririnig nga rin ni Duremdes ang sigaw ng mga nasa bench ng kalaban. Pinaparamdam nga sa kanya ng mga iyon na pinanis siya ng kanilang kakampi. Pero ang hindi nila alam ay ito ang gusto ng isang Lionel Duremdes. Sagot ko iyan sa ankle breaker mo sa akin kanina. Pasimpleng winika pa nga ni Carlo na tuluyan na ngang nilampasan si Lionel. Huminga nga siya ng malalim at pasimple na siyang nilampasan ni Ibanez na nagmamalaki pa rin nakatingin sa kanya. Si Maki naman ay napaseryoso nang makita ang reaksyon ni Lionel. Habang naglalakad nga ito sa loob ng court ay parang nakakaramdam naman si Ricky ng panganib na hindi niya malaman. Boo! Panis ka Duremdes! Dinadakdakan lang iyong Duremdes, mahina pala iyan. Laos na talaga ang mga Duremdes. Parang kagaya lang noong mga pinsan niyang nasa Wildcats. Napatawa na lang si Lionel dahil parang kagaya lang din daw ito ng mga naging experience niya noon sa Batangas at maging sa kalapit probinsya kapag siya ay nagbabasketball. Nang makita naman ni PJ ang reaksyon ng kanyang anak ay dito na nga siya napaseryoso. Panoorin mo Domingo ang pamangkin mo. Sambit nga ni PJ na napangiti na lang ng marahan. 12-9 ang score ng oras na iyon. At lamang ng 3 ang kalapan. Ngunit nang matapos ang unang quarter ay lamang na ng 10 ang Batangas Wildcats. 16-26 ang score nang matapos ang unang 10 minuto ng laban. At habang naglalakad si Lionel Duremdes ay makikita naman ang paghingal sa mga players ng kalapan. Makikita nga rin ang pagdidilim ng paningin ni Coach Cervantes at ang pagtahimik na nag-iingay na players niya sa bench. Ang trademark move ni Lionel, inilabas na niya at wala makapigil dito. Sambit nga ni PJ Duremdes at si Domingo ay napaseryoso na lang dahil ngayon lang niya iyon nakita rito. Sa natitira ngang 5 minuto ng unang quarter ay walang ibang ginawa ang kanyang pamangkin kundi iyon. Nawala ni isa sa mga kalaban ang nakapigil.